gagalaw sa inyo, wala mong nakukurap, and if possible, wala mong nang hihinga. Okay? Can you see my screen, guys? Okay. So, we will have a huge quick building update project. It will be around 500k maps. So, hahatiin tong mga mapa na to sa filter side and then sa labeler side. Pero I would suggest, unahin muna natin i-clear yung labeler side later bago yung filter side. Okay? So, yung iba sa inyo nakapagtrabaho na sa quick building update project. Yung iba naman, hindi. May mga newbies pa tayo dito. I-open to mamaya kapag okay na yung tab. As of now, magte-training muna tayo. Okay? So, ganito yung magiging itsura ng project natin ngayon. Okay? It is a quick building update. We only have to check the checkbox. Okay? As you can see, meron tayo ditong checkbox. And before we start pala, yung gagamitin yung software dito is regular software. Kung may mga newbies dito, kung ano yung ginamit ninyo for the training ng mga software, yun yung gagamitin ninyo ngayon. And you will be using your labeler accounts to work on this. Are we clear? Baka may magtatanong mamaya. So, okay. So, kung nakita nyo na yung mga training materials na sinend ko kanina sa inyo, and kung nakikita nyo naman dito, sa ating banner, sa upper right ng ating software, meron po tayong banner dyan. Naka-indicate dyan yung mga rules ng tab na to. So, there is only a few rules para sa tab na to. Check only checkbox. Delete fake buildings, keep correct buildings, draw missing buildings, repair for change big buildings. Okay? So sa project natin na to, guys, pakitandaan ako. If ever yung bahay na makuha po ninyo is a residential house, regardless, kahit ano man yung error ng bahay na yon, wag ninyong gagalawin, wag ninyong aayusin, and wag ninyong i-move. Kasi as you can see, yung mga buildings po dito is shifted. Yung mga buildings or mga labels dito is malayo sa bahay. Okay? They are shifted away from the building itself. So, hayaan po natin kahit shifted po sila kasi andyan po yung correct location nila. Kasi previously, nagawa na po namin yung mga bahay na po na to. And previously, nung binigay sa amin yung project, iba po yung angle ng mga bahay. Kaya, medyo shifted yung mga bahay natin. Pero, you can simply ignore for them. Walang gagawa ng 3D sa inyo sa mga bahay na to. Okay? Even if it is a big building, walang magti-3D, walang gagalaw, walang gagawa ng wall, walang mag-multi-layer ng mga building. Klaro? Kasi previously din, sa tab na ginawa namin na to, marami mga labelers, yung mga nag-move ng label, mga nag-edit ng label. So wala po tayong gagalawin. Lalo na kapag ito ay isang residential houses. Okay? Once if it is a residential house, you can ignore them. Understood? Regardless kung ano man yung error nila. Yung gagawin lang ninyo sa mga residential houses, if it is in an open ground, i-delete po natin. Kapag nasa open ground yung label, it means po, yung bahay dyan is nawala na, na-demolish, or tinanggal na, kaya i-delete na rin natin yung label. Okay? If may mga bahay dyan na hindi na-label, kung main building sila, we have to label for them. Pero i-label nyo sila, Sige. Hello? Paki-mute. Ay, sorry. Pero i-label nyo sila based sa kapitbahay kasi shifted nga yung mga labels eh. So mamaya tuturuan ko kayo kung paano natin i-label yan. Okay? Yung mga backyard houses, small houses, you can ignore for them. Okay? Yung mga backyard na to, wag nyo yung i-label. Yung mga maliliit na bahay niyan, hayaan niyo yan. If it is a fake building, if it is a caravan, ground, trailer trucks, or something na hindi buildings or hindi residential houses,
you can delete for them. So mamaya pag-uusapan din natin yung part na yan. Kapag may mga bahay na nasa ilalim ng puno, if the label is covered by trees, kagaya nito, like for example, this ones, okay? Pero kulay red ito. Yung mga building or mga label na yan nasa ilalim ng puno, wag nyo po yung gagalawin, wag nyo po yung i-delete. Kasi nga, like I said, previously nagawa na po namin yung project na to. Okay? So, previously din, sabihin na lang natin dahil may mga season sa ibang lugar, may mga summer, winter, spring, may fall, di ba? Ang bata ni ano? Ano? Kita ba ito? Baka gusto mo mag-mute. Konting pakabantayan yung mga tapos pakikik na lang. Yung mga bahay na to or mga label na yan sa ilalim ng puno, wag nyo po yung i-delete kasi lumagulang yung mga puno. Hindi natin alam kung may bahay pa po dyan or wala. So wag nyo po yung i-delete. Klaro? Okay. So meron tayong dalawang set ng rules. Okay? For the residential houses, you only have to delete labels which is nasa open ground. For the residential houses, you only have to label if merong missing building or missing main building dyan sa area. Okay? For the big buildings naman, meron tayong tatlong set ng rules. For the big buildings, if it is a open ground, you have to delete. If it is a ground, again, delete natin. Kung merong mga nagbago sa big building na yon, if that building has a change or nagbago yung mga parts niya, nag-add siya ng mga extra extensions or nagalaw yung ibang part ng bahay, yung label hindi na magtutugma sa building. So that is the time na pwede tayong mag-edit. We only have to edit for changes in big buildings. Kung residential houses, wag niyong gagalawin. Okay? If the big building naman is missing, may mga missing building, ililabel natin yon. So tatlo yung rules natin para sa big buildings, dalawa para sa mga residential houses. Klaro tayo doon. Okay. So as you can see people, meron po tayong checkbox dito or mga check sa gilid. Okay? Nasa left yan ng ating software. Nandito yan. Kung nakikita nyo, it ranges from, it depends kasi hindi pa namin na-move yung mga mapa. Kaya ngayon makakakuha ko ng mga siguro from 0 to 2 up to 50, depende na yan mamaya sa mapa natin. Pero usually pag nasa labeler side, siguro mga 10 checkbox pataas or 5 checkbox pataas dyan yung makukuha ninyo. So iti-check lang po natin yung checkbox. Wala po tayong ibang gagawin. Okay? I-check lang po natin yung checkbox. Pag nag-click kayo ng checkbox, as you can see po, meron po yung default view. Okay? Meron po yung default view. Yung area na po na to, ito po yung view ninyo. Wag po kayong lumagpas dyan. Okay? Ito yung view natin. Hanggang dito lang or buong area na to, dito tayo mag-check. Okay? So ito yung ating checkbox. So for this checkbox, hindi naman po missing building yan. So we can simply ignore for them. Not unless if it is an open ground or something. Once na it is a residential houses, kung ano man yung error na makita ninyo sa loob ng checkbox ninyo, you can simply ignore for them. Okay? Kung hindi lang naman sila ground, kung hindi naman lang missing building, ignore. Like I said, yung mga labels dito shifted. Okay? So yung label na to, para yan dito sa bahay na to. Pero wag nyo po yung i-move. Okay? Wag nyo po yung gagalawin, hayaan lang po ninyo yan dyan. Kung saan siya nakalagay. Okay? So let us move sa next checkbox. So for this checkbox, i-click lang ninyo. I-check ninyo if it is a building or not. For this one, I think this is a fence sa area na yan. So hindi naman po yung buildings. So you can simply select and then delete for that. Okay? Once if it is a fake building, you can delete. Lalo na kapag nasa open ground, hindi natabunan ng puno, alam nyo walang bahay dyan, i-delete po ninyo. This one, this checkbox naman is for this building. Okay? So yung bahay na to, natabunan ng puno. Shifted din yung label. Malayo sa bahay. Ignore ninyo. Huwag ninyong gagalawin. Huwag ninyong i-move. Huwag ninyong aayusin. Kayaan lang ninyo. Lipat sa isa pang checkbox. So for this checkbox naman, okay, as we can see, walang bahay dito. If it is an open ground. Diba? So for this label, simply select and then delete.
meron tayong default view, like I said. Kapag kinlik nyo tong checkbox, mag-zoom in yan sa specific na area. So sa loob ng area na to, if ever nakakita kayo sa loob ng area na to, kahit nasa labas na checkbox ninyo, if you can see a missing building, you have to draw for them. Okay? So mamaya tuturuan ko kayo paano mag-label ng missing building na yan. So asan na yung label pala ako dito. Okay. So for this one, papasa na po natin to. Like I said, this is a quick building update. Madali lang po yung gagawin natin. We only have to check for the checkbox. So this one, this map right here has a 18 checkbox. So i-check natin yan from the top. So click natin to. Yung area na to, wala namang problema. Yung mga building na yan, it is all good. Residential naman yan, wala namang problema dyan. Hindi naman nasa open ground or hindi naman nasa fake building, so we can ignore for them. Yung default area din, wala ding missing building. Kasi ito, nasa labas na to ng grid ninyo. Okay? So hindi nyo na to kailangan i-label kasi para yan sa kapitbahay. Ignore nyo yan. Lipat tayo sa kabilang checkbox. So for this one, this checkbox right here, as you can see, wala namang problema din. Diba? Na-label naman yung building. Shifted lang yung label. So we can ignore for that. But, yung problema lang, this big building right here, sa katabi niya, nasa labas ng checkbox natin, has a missing part. So for that, dahil ito ay isang big building, i-move natin yung label or aayusin natin yung label. Okay? And as you can see, yung pag-label ko, hinayaan kong shifted. Hindi siya accurate sa bahay. Kasi po, like I said, shifted yung label. So tayo mag-a-adjust sa label. Kung shifted yung label, i-shift din natin yung pag-edit natin. This is a big building, this is a commercial building. So that is the correct way para ayusin yan. Next, lipat sa kabilang checkbox. For this checkbox, it is a residential house. Wala namang problema sa area. Ignore, lipat sa kabila. This one, it is a big building. Wala naman nagbago big building na to. Wala namang nag-change, wala namang pagbabago. So simply ignore. Okay, kahit big building yan, kung wala na din namang significant changes, wag po ninyong i-edit or wag po ninyong gagalawin. Okay? Less edit tayo dito. Less overthinking para sa mga nag-a-addict dyan, para sa mga kumakati yung kamay para mag-edit. Guys, may mga specific rules tayo kung kailan tayo mag-i-edit. Okay? So, iwasan po natin gumalaw ng label dito kasi final result na po ito. Okay? Next, lipat tayo sa isang checkbox. This one, wala namang problema dito. Diba? Wala namang missing building. This is a backyard house, so you do not have to label small buildings. Ignore. Ignore labels which is covered by trees. Lipat sa kabila. This one, it is perfectly fine. Wala tayong problema dyan. Lipat sa kabila again. Okay. For this one, this is a caravan. This is a trailer truck. Okay? So this is not a building. This is a fake building. So for this, simply select and then delete. So magdi-delete lang kayo kapag sure kayo. Kapag sure kayo nasa open ground and sure kayo na if it is a fake building, you can delete or you must delete. Lipat sa kabila, this is good. Good. Big building pero wala namang problema. Shifted lang yung label. So ignore. Lipat sa kabila again. This is good. Good, 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 and okay. So, wala naman tayong problema sa ibang checkbox. As you can see, it is all residential houses. So, kung hindi lang din naman open ground, ambiguous naman, kagaya nito, ignore ninyo. Understood? Yung benchmark po is nalagay yan dito sa documents na sinend ko kanina. If you have any questions about the benchmark, andito po yan. Sino yung nag-e-edi wow? Konti pakikik nga yan. Pag ikaw nalaman ko kung sino kang lintik ka, makikita mo. Andyan po yung benchmark sa sinend kong documents. Pakicheck na lang din po. Meron dyang benchmark para sa filter, sa checker, and then sa labeler. Okay? So may mga tanong pa? Any questions? Lalo na sa mga newbies. Newbies, may tanong kayo. Magtanong na kayo ngayon kaysa naman mamaya mali-mali yung gawa. Sir, anong username po gagamitin? Ponti, nandito ka, Ponti. Carlo.
Pakiklik nga yung lintik na yan. Pag ikaw nalaman ko kung sino ka. Sir, Yes? anong username po gagamitin? Username? Anong Opo. username? Kung ano, isa lang Yung naman sa username. Ginger po. Yung nagamit po namin nung Ginger. ano, Yung Ginger nyo po na gagamitin is yung regular yung software. regular po. Okay po. Opo, yun lang po. Role na gagamitin, default roles po tayo. Sir, pag unnecessary edit, kahit isang building pa reset. If you are a checkers, okay, kung may mga checker po dito, yung gagawin po ninyo, kapag na-edit ng labeler yung isang residential houses, you can simply ignore for them. Huwag nyo yung ipupush back para sa revert. Okay? Panes? You will ask for reset sa mga checkers kapag yung labeler nag-delete ng maraming labels. That is the time na magpapareset kayo ng task. Okay, checkers? Master, yung ibang building, nasagasaan lang ng grid, tapos pag na-label ng boundary error pa outside. Okay, check a loop. For 2 days. Okay, for 2 days. Madam, meron po tayong grid rules. Okay? If you are may problema na sa software. Okay? Meron po tayong grid rules. Okay? Para sa mga labelers na hindi pa lang yung alam yung gagawin, meron po tayong top grid, left, right, and then bottom grid. Okay? Kapag yung label or yung bahay is tumama sa top grid kagaya nito, hindi nyo po yan ililabel kasi hindi po yan sa inyo. Okay? Hindi po yan inyong jurisdiction para i-label. Ayan po ay para sa kapitbahay. Kapag yung bahay din ay tumama sa left grid ninyo, kagaya nito, this left grid right here, hindi nyo po yan ililabel kasi hindi rin po yan sa inyo. Kapag yung bahay naman is tumama sa right grid or sa right part ng grid natin, kagaya ng mga bahay na to, that is the time na ililabel po natin yan kasi atin po yan. Okay? And same goes with the lower grid. Kapag may bahay din na tumama dito sa bottom grid natin, atin din po yan. Pero hindi nyo yan masyadong kailangan problemahin. Kasi like I said, people, this is not a building repair. This is a quick building update project. So meron lang tayong checkbox dito. So yun lang yung i-check natin. Okay? As you can see, sa loob ng checkbox na yan, may mga red and yellow buildings. Okay? Yung mga red buildings na yan, you can simply ignore for them if there are buildings sa baba nila. If hindi lang din naman sila open ground, ignore ninyo. Pero yung red labels na yan, kapag nasa open ground, syempre, i-delete natin kasi hindi natin sila kailangan. Kaya lumalabas sa'yo na yung label is out of your working area extent kasi po, nasa labas na po yan ng grid ninyo. Kapag nag-label po kayo sa labas ng grid ninyo, ganyan po yung lalabas na error. Virtudes? Sino pa may tanong? Yes, Gio. Sir, yung big red buildings na may big error. Yes po. Ang hirap naman ng pangalan mo may pronounce. Raynon. Magpabinyag ka nga ulit. Kapag yung big building po is nasa default area ninyo, kapag nag-click po kayo ng checkbox, tapos may error po siya, aayusin po natin yon. Okay? Kapag yung big building is nasa default area natin, kapag check natin yung checkbox, tapos kulay red siya, may error siya na malaki, i-edit po natin yon. Kapag nagbago na po yung building. Okay? Yung mga changes na sinasabi ko sa big building na to, is if meron silang nag-add na parts, okay? If previously, ganito yung itsura nila. Wait, tatanggalin natin yung ayan. If previously ganito yung itsura nila or sabihin na lang natin ganyan, eto pa lang yung na-label, tapos nag-add sila ng parts kagaya nito, extension sa mga malalaki, kagaya niyan, that is the time na i-edit po natin kahit kulay red pa po yung label na yan. Okay? Sino yung tanong kanina? Wag na po yung gagalawin yung mga
big building kung meron ng mga maliliit na changes. Okay? If may mga small lang na parts na nag-add, wag na po yung gagalawin. Less editing po tayo dito sa tab na to. So refrain yourself from doing any edits. Boss Jack, may tanong ako. Yes? Sa mga nag-over editing ng residential, ano natin? Pa-reset pa rin or Over editing, ignore na lang natin. Okay? Kapag naggumalaw sila ng residential houses, kasi that is their mistake. Problema nila yan, sila yung madidelay, so sila din yung hindi kikita. Okay, thank you, boss. Okay? Kapag nag-delete sila ng mga bahay, which is unnecessary deletion, ayun, pwede nating ipa-reset. And kung naparami na sila, it's much better para sa mga checker na mag-ask na ipa-block yung labeler na yon, and then pagpahingayin na lang muna sila for now. Kasi masisira din yung project natin. Tayo din mismo yung madidelay kapag Jim Salvador, ang i-edit lang po natin, uulitin ko, is big building. For the residential houses, kapag meron pong error yung residential houses, okay, regardless, malaki man yan or maliit, kapag nagbago man yung residential houses, wag po nating aayusin. Hanap tayo dito. Like this one. Like this one. For example, this one. This is a residential house. As you can see, may mga missing parts siya dito. Pero hindi natin kailangan ayusin yan. Or hindi natin dapat ayusin. Ignore lang natin yan. Do you understand? Sino yung tanong kanina? Salvador. Yung gagawin lang natin sa residential, dalawang bagay lang. I-delete natin kapag nasa open ground yung label, or open ground or ground na talaga, wala na yung bahay. I-delete lang natin yung label. And then yung isa pa is magle-labelan tayo ng missing residential houses. Okay? So, wait lang. Ayusin natin to. So for example lang to example lang. This one is a missing building. Like for example, so kapag ito ay residential houses, nasa labas man yan or nasa loob man yan ng checkbox ninyo, basta nasa default view ninyo, kapag check ninyo yung checkbox, asan na yung default view na? Ito. Kahit nasa ang area man dito, sa view ninyo, kapag merong missing building, i-label natin yon. Kapag ito ay isang main building kagaya nito. So for this building, kung gusto nating i-label, kasi missing building siya, first, label it sa top or sa roof ng bahay. I-label natin as ganyan. And then next, tignan ninyo kung saan nakashift yung mga kapitbahay. Okay, tignan ninyo kung saan area nakashift. Kung pababa, pataas, pakaliwa, or pakanan, doon din natin i-move yung label. Like for example, alam natin na na-shift pa-lower right yung mga label. So, i-move din natin to ng konting-konti pa-lower right. Okay? Para sumabay siya sa mga kapitbahay niya. So, ganyan lang tayo magle-label. Kapag nag-label pala tayo ng mga missing building, ganyan tayo magle-label. Do you understand, people? Kapag po pala RV container vans is permanent, iba yung itsura ng mga container vans or trailer trucks which is permanent na mga bahay. Okay? Pero kapag alam niyo if it is a trailer truck talaga na temporary, i-delete po ninyo kasi nag-move po yun, gumagalaw po yun, Luis. Tapos isa pa, people, dito nagkakaroon ng problema. Wag na wag po ninyong i-delete yung mga bahay which is natabunan ng mga puno or ambiguous. Kagaya nito, hindi natin alam kung bahay yan or hindi. Red label man yan sa loob man ng area ninyo or sa loob man yan ng checkbox ninyo or hindi, wag na wag po ninyong i-delete. Okay? Like this one or for example this one. This is an ambiguous case again. Okay? Kahit nasa area yan which is road, kagaya nito, wag na po yung i-delete kasi nga shifted yung mga bahay. Malay natin sa area din na to, kung nandyan yung bahay, natabunan ng puno or something, nag-shift yung label, so ignore. Do you understand, people? I-delete lang natin if we are sure na nasa open ground yung label. Kung nasa grass, sa road kagaya nito, na wala talagang puno, kitang-kita talaga na walang bahay dyan, that is the time na pwede nating i-delete. Okay?
60 seconds or 6 seconds per checkbox lang pala tayo. So huwag kayong tatagal sa inyong mga mapa. Okay? Yes. 6 seconds per checkbox lang po tayo. Bakit? Napakadali lang po ng gagawin natin. Okay? 6 seconds, that would be around, ilan nga yun? Gnarly TV. Alam ko si Jinsei ito eh. Jinsei, ilan nga? 10K checkbox? Masakit sa checker side. Di naman. Tupas lang naman ginagawa nila eh. Hindi naman. Kasi madali lang din naman i-check nila. Ryan C. Sino naman yan? Tangina ka. Pag nahuli ko kayo, mga litsugas kayo. Okay? Huwag kayo dito kang gulo pakiusap. Kung wala kayong magawa sa buhay ninyo, magjakol na lang kayo, tsaka matulog. Tignan lang yan, boss. Huwag kayong manggulo dito pakiusap. Tangina ka. Ano yun, sir? Kung gusto niyo talagang bastusin yung training na to or kami dito, sige, bagbastusan tayo. Kalma lamig ah. Mahuhuli ko rin naman kayo eh. Ano na, boss Okay? Jack? Kalma lang. Chill. Putang ina mo! Kick na lang. Pag nahuli ko kayo, kahit mga leaders nyo walang magagawa sa inyo. Tandaan nyo yan. Pati sahod nyo hindi ko bibigay. Huwag kayong magwisit dito. Okay? Kilala ko rin naman kayo. Huwag nyo nang antayin na ako pa manggulo sa inyo. Magdadami pa eh. Baka daw, wala ka bang pera? Bigyan kita pera. Kamara tsaka, sa ito mo tas karawat, pulosor na. Di mo ka level. Kalma na, boss Jack. Kick na lang. Kick na lang. Konti pakikik nga yan. Nagdadami pa kasi. Kung matapang ang tao, huwag ka magdami. Pakilala mo site mo para malaman ko gaano ka ka-perfect. PM mo ako. True. Di ba matapang ka? PM mo ako. Kung hindi ka isa sa mga na-block ko. Nakik na, na-block na. Sorry. Meron pa yan, marami pa yan. Gamit pa ng pangalan na Ryan C. Delete account na yan, delete account. Okay, sige. So balik tayo. Pagpasensyahan nyo na, maraming mga bastos dito sa mundo. So guys, ingat-ingat tayo, okay? Huwag tayo masyadong mag-edit, huwag tayo masyadong gagalaw ng mga mapa kasi para hindi rin tayo masyadong magkaroon ng problema. Pandali lang po ito. This is a quick project. 6 seconds per task lang po tayo. So, the only thing you need to do is to check the checkbox. Kahit marami pa pong checkbox yan, hindi po kayo tatagal sa mapa. Okay? Like for example, this one. You have to click for this. Check lang niyo if it is residential. Kung wala siyang open ground, kung wala siyang missing building, lipat agad. Kagaya niyan. Ganyan lang. Quick view lang po tayo. Okay? So kapag walang problema sa mapa, you can simply submit your map. Kapag big building yan, wala namang significant changes, walang malalaking changes, ignore for them. Mag-edit lang naman tayo kung merong missing building, kung merong mga big buildings which has a changes sa mga mapa nila, that is, or sa mga bahay nila, that is the time na pwede nating i-edit. So wag po kayong tatagal sa inyong mga mapa. Yes. Okay? So out na po ako kasi kailangan ko tong huntingin yung mga tanginiks na to. Thank you, boss. Yung Register. mga kasama dyan, lipat tayo sa Gmail natin. Register. Mag-open yung tab once it is fine na. Kapag nalipat na ni Sir Pauline yung mga task. Okay, nalipat na pala. So, Nalipat na. nalipat na. So we can start working na. I-open ko yung tab ngayon. Okay? Thank you, boss. Okay, bye. Kaya, Bye. chill Bye-bye, ka kasi kag-task na. Bye-bye. Out na. Thank you.